Our next destination, Bangkok, Thailand. Sawadee krap, kapkan krap. Mag-escalator kapag may luggage kasi possible baka biglang bumagsak. Dire-diretso yun, delikado. 7.78. Ito naman, 23 kilos kasi. 20.27. Ang bilis lang kasi ng process. Ayoko i-compare. Pero mabilis sila mag-process. So guys, this is our first time flying via Thai Airways. Hello guys! Welcome from the land of smile, Bangkok, Thailand. Pagdating niya sa mismong counter, ginigisa siya ni ate. So bakit ka lalabas ng bansa nang wala kang budget? Diba? So ganun. So ibig sabihin, may possible na ibang pakay. Hello guys, it's me again, Mark Paragas. Unfortunately, this will be our last day here guys sa Kaohsiung. And for today's video, tayo ay magkakaroon ng departure process from Kaohsiung going to our next destination, Bangkok, Thailand. Sawadee krap, kapkan krap. This series natin sa Kaohsiung at saka sa Bangkok will be the holiday season series, parang ganon. Kaya expect nyo na pagpunta natin sa Bangkok, mapupuntahan natin yung mga lugar kung saan mas mapifeel natin yung holiday season. Kung paano nila siya-celebrate, ganon ha. For sure, baka walang gagawa nito, like kunwari yung mga Pilipino na tatawid from Kaohsiung to Bangkok. Pero syempre gusto kong i-vlog because this will be our first time to fly via Thai Airways. Never ko pa na-try yun guys, so check natin kung kamusta ba yung check-in process. May i-compare ba natin siya sa Cebu Pacific na process. Though, for sure naman, syempre mas mataas naman ng Thai Airways. Kumbaga parang yung sa mga service and the process itself. Like kunwari, check-in, immigration, security check, then boarding. For sure, ganun lang din. So, check natin kung ano yung mga ganaps. And then, pagdating natin sa Bangkok, Thailand, syempre, magkakaroon ulit tayo ng arrival process from airport mismo na ng Bangkok going to our accommodation. And this time guys, mag-i-stay ulit tayo sa Siloam Space Hostel. Bakit? Kasi parang ilang days na lang or parang 1 week na lang bago ko siya binook, and nakita ko yung mga pinag-i-stayan ko before, ang mahal na, lalo na mga Accor hotels. Sabi ko, OMG, mura yung Siloam Space Hostel, which is napakaganda naman kasi ng location. So why not? Doon na lang ulit tayo kasi nga, ang pinaka-package naman natin is yung itutour natin around the area na totally yung mismong hostel. But syempre, just in case na magustuhan niyo yung hostel natin, then you can book, 'di ba? Why not? Kasi super accessible niya sa BTS, sa MRT, tapos sa mga night market, and kung saan-saan pa. So ngayon, nakapag-prepare na tayo guys. May check-in baggage ulit tayo. Syempre, may hand carry. Tapos ang maganda dito sa Thai Airways, ang baggage na kasama niya sa binayaran natin is 23 kilos. So I think mga nasa 20 kilos lang yan. Tapos, sobrang bait nung isa sa mga naglilinis dito guys. Like, every time na dumadaan ako, akala niya guys, ay ito pa, ang dami nagkakamalang sa akin, Vietnamese. Si Sin Chow ako, tsaka kinakaman. Mukha pa ako Vietnamese. Mukhang Vietnamese sausage, pero so anyway, ganun. Ang bait. Nag-iwan ako ng tip sa kanya. Iba yung aura niya kasi na every time na dadaan ka naka-smile, tapos yung iba hindi. So, ayan, bigyan natin siya kasi nakita ko siya yung maglilinis. Ayaw nga no, abot na lang natin. Baka biglang iba maglinis, no? Sige, iabot ko na lang. So anyway, you can book through Agoda. You can use my promo code MP Hotel Agoda for big discount. Okay? So that's it. Siguro, hindi ko na ipapakita guys yung paghihila ko ng luggage going to the MRT station kasi the whole vlog natin, the whole series natin dito sa Kaohsiung, palagi tayo nag-MRT. So palagi ko naman siya napapakita sa inyo. Magbablog na lang ako pagdating natin ng MRT para pakita ko sa inyo kung ano yung sasakyan nating line. Okay? O yun lang. And ito ulit guys, last look. Have a look. Fashionista. Okay. So sige guys, kita-kits sa Formosa Boulevard MRT station sa may Dome of Light. Bye-bye. Yeah. Bye-bye. And it's great. And then it's a big tip. Thank you. Thank you so much. Appreciate it. Appreciate it. Bye-bye.
A few moments later. Dito tayo papasok mamaya. Tapos, ito agad sa gilid, yung elevator. Kasi since may luggage tayo, hanapin nyo palagi yung elevator. Kasi hindi nila ini-encourage sa mga turista, kahit mga lokal, na mag-escalator kapag may luggage. Kasi possible baka biglang bumagsak. Dire-diretso yun. Delikado. Okay? So, ito yung system map ulit nila. Alright, so nandito ulit tayo sa Red Line, Formosa Boulevard. And we are going to Kaohsiung International Airport, second to the last stop. And ang platform na sasakyan natin, syempre, Siaogang. Okay? So, ganun lang kabilis. Meron naman tayong easy card, so hindi natin magiging problema. Okay, so papasok na tayo. And then, I guess, kita-kits na tayo sa Kaohsiung International Airport. Alright? See ya! 2,000 years later. Okay guys, so nakababa na tayo sa train at nandito tayo sa Kaohsiung International Airport and we need to take exit 6. Makikita nyo naman sa mga signs. Just follow the signs and yun. If mga hand carry lang pala yung dala ninyo guys, pwede na kayo mag-escalator. Pero kung may check-in baggage kayo na napakalaki, kailangan nyo mag-elevator. Kasi pagsasabihan kayo, dahil nga bawal yung malalaking luggage sa escalator. Okay? So, pakita ko sa inyo yung dadaanan. So, anyway, may mga trolley dito. May mga pushcart. O, diba? Basta okay pa pala meron ganito. So, ito guys, exit number 6. At walang katao-tao. Guys, welcome to Kaohsiung. Ang kulit to. Yung Pier 2 na puntahan natin, yung Formosa Boulevard, palagi tayo dyan. Yung Suzuka Circuit Park, hindi natin napuntahan. Pati itong National Kaohsiung Center of Arts. Tingnan nyo, walang katao-tao. Ay, ito may weighing scale. Sige, check natin tong hand carry ko lang. 7.78. Ito naman, 23 kilos kasi. 20.27. Sige, mamaya, magbabawas tayo. Let's go! Vamonos! Okay, so nasa basement 1 tayo guys. Kahit sa elevator na to, okay lang. Tapos, ang arrival is sa first floor, kung saan tayo last time. Tapos, second floor, ang departure hall. Taray! Pero for sure, international, ayun, yung sign dito daw. Pero dito kasi is domestic. Tapos, may nakalagay view deck. Why view deck? Kasi yun, kitang-kita yung mga aeroplano. Ano nga ba tayo? Ay, domestic to. Sorry naman. Ayan na, magbasa kasi. Domestic, tapos ito yung international. Okay, so welcome to Kaohsiung International Airport. So ito, yung daanan lang talaga for the MRT. Pag lumabas tayo dito, yan yung departure drop-off. Kapag may mga service kayo or sabihin natin kumuha kayo ng mga transfer, dun no, sa labas yung pinaka drop-off ninyo. Tapos papasok pa tayo sa pinaka-airport. Okay, so way lang to pala sa MRT. Ay wait, yung ano, viewing deck. Meron ba? Oh, sige, gumalaw ko mag-isa. Okay, so ano meron dito? Ayun, may smoking area doon. Do not take the cart out of the airport. Okay naman. Ayan siya. O, diba? So, ito yung pinaka-departure. Drop off. Ayan. So, papasok tayo sa loob. Alright, so what do we have here? Oh! Maliit lang pala siya, guys. So, merong A, B, C, and D. So, D hanggang D lang yung counters. May money changer din. Merong bakery. Tapos, mga pasalubong doon. O, yan. Dito tayo. 16. Pero Jeju Air pa lang yung open. So, libutin muna natin to guys. Wala ako nakikitang self-check-in kiosk ng Thai Airways. Wala rin naman nakalagay sa ticket na kailangan mag-online check-in. So, check na lang natin mamaya. Or may pila na lang talaga tayo mamaya. Alam nyo, yung itsura niya, sobrang compact. Like, dikit-dikit. Pero, maayos, hindi nagkakagulo yung mga tao. O, yan na naman tayo sa mga compare, mga comparison, di ba? Pero, totoo kasi, knowing na tanghaling tapat na ha, tsaka malamig in fairness. Tapos, kapag naka-check-in na kayo, doon sa gitna, pinakagitna, ang departure. Tapos may information dito. Kung tingin nyo naliligaw kayo, at hindi nyo alam yung mga gagawin nyo next is, ayan. So kung 5:15 ang flight natin, backwards tayo ng 3 hours. 5:15, 4, 3:15,
2:15. So 2:15 pa mag-open yung counter natin. 3, 4, 5. Tama. Eh, currently nasa 12 pa lang. May 2 hours pa tayo. Tsaka maikli lang siya guys. I mean, hindi siya ganun kahaba. Unlike sa Bangkok. Tapos ito ulit, may banking service. Tapos may custom dito. And then, ayun, merong packing area dito guys. Baggage storage, packing, wrapping, international shipping, Pinoy Express nakalagay. Tapos again, may tinuturo doon na 7-Eleven daw nasa kanan. Ayun. Tapos Family Mart sa baba. At saka Starbucks sa baba. And then, ano pa ba? May restroom sa mga gilid-gilid doon. Tapos, ayun, maliit lang siya. Nakakatuwa guys. Kasi meron pa silang ganito. Yung mga old style na mga telephone. Tapos may charging area dito. Charan. Ayan. Tapos pwede na kayo bumaba sa baba. Hagdanan. Pero may elevator naman. Okay. Dami kumakain dito. Kasi baka ito lang yung options nila. Mukhang okay bumili sa sa 7-Eleven. Kaso kailangan kasi natin ng tatambayan. May bottled water ako nang dala. Meron akong chichirya actually. Wala ba silang food court dito? Sagot nga kayo. May food court ba sila? Yung pwedeng tambayan kahit hindi ka bibili? Ay, ito may tax refund dito guys. Merong available na tax refund. Dito lang pala sa dulo. Katabi ng almost katabi ng 7-Eleven. Tapos guys, since palagi tayo nagbabackup din, meron akong Rabbit card palagi na may load na yon. Tapos meron din akong tirang bat from the last time na nag-Bangkok tayo. Kaya hindi natin magiging problema yung cash pagdating doon. Ayun, may mga weighing scale dito tsaka packing area. Tara nga, bawasan natin to. Sige nga guys, hahanap lang ako ng pwedeng pwestuhan. Kung hindi naman, magagala-gala lang tayo dito. Tapos mamaya, balitaan ko kayo about sa check-in or magbibideo na lang ulit tayo about sa check-in process. Tapos dire-diretso na yan, ha? See you later. 3 hours later. Alright guys, so nakapila na tayo after 3 hours of waiting. Currently, nasa 2:44 PM na. Tapos pangalawa tayo sa pila. And alam niyo ba, one thing na napansin ko dito, palagi ko sing-wini-weigh yung mga bags ko kanina pa. Karamihan sa mga turista and mga lokal, talagang pag pumapasok sila dito guys sa departure area, dumidiretso sila mismo sa weighing scale. Tapos inaasikaso na nila yung mga gamit nila. Nakakaloka kasi ibig sabihin, aware sila na 7 kilos lang yung hand carry. So yung ganon, yung parang sumusunod sila sa rules. Kasi compare sa atin, alam nyo yan, gagawa ng paraan yung mga Pinoy na ilagay yung luggage sa gilid o kaya tanggalin lahat ng mga pabibigat para lang pasok siya sa sa 7 kilos. Yung ganong simpleng pagsunod sa instruction, di ba? Nakakatuwa as in halos karamihan. Tapos napansin ko habang nag-o-observe kasi ako guys, habang nakaupo, ang bilis ng mga check-in counters kasi nga sumusunod lahat. Like kunwari bag drop lang talaga, bag drop. Tapos hindi na sila nagiging pasaway doon sa hand carry kasi na-experience ko yan guys. Kaya tayo umabot ng 1 hour sa pila nung nasa Danang tayo pa uwi because karamihan sa mga Pinoy lagpas-lagpasan. So doon mismo sa harap ng counter sila naglilipat ng gamit. Tapos meron pa yung nagbabayad sila kasi nga excess baggage yung hand carry nila, nag-exceed sa weight limit, tapos sisingit sa pila pag nakapagbayad na sila, yung mga ganun. Kaya umabot talaga ng 1 hour guys. So dito nakakatawa, amazing, na-amaze ako, napaka-disiplinado ng mga tao. And konti pa lang yung Pinoy na nakikita ko guys dito. I'm not sure kung saan sila papunta, pero karamihan mga Vietnamese, mga Chinese, mga Koreans, tapos mga Thai, 'di ba? Sumusunod, yun lang yung point ko. Okay? So mag-check-in lang tayo guys. Pangalawa tayo agad sa pila. So mamaya na lang balitaan ko kayo ha. Later po. A few moments later. Alright guys, so nakapag-check-in na tayo. And guys, sobrang bilis nga lang talaga.
Ito pa pala, 2 hours pala guys, nag-open ang mga counters. So parang kung iisipin mo, bakit 2 hours na kung sa atin nga 3 hours tapos ang haba-haba ng pila? Ang bilis lang kasi ng process. Ayoko i-compare. Pero mabilis sila mag-process. Tapos, hindi winay yung ating hand carry. Sa Thai Airways to ha. Still, we need to follow the 7 kilos ek-ek. Okay? So dito na tayo sa likod ko. Diyan tayo dadaan for the departure na. So siguro mga ano yan, IO, and then security check. Tapos balitaan ko kayo kung yung palabas ba dito is naka-automated machine na sila or manual IO pa rin. So ayun. And syempre, pagpasok natin doon, charing lang. So ayan siya guys. Basta lahat ng mga battery operated mga items ninyo, bawal siya sa check-in baggage. Okay? Mga ganito, fan, and so on. So tara. Charot lang. Lagay ko lang yung cellphones ko, tsaka ito sa bag para dire-diretso tayo sa security check. A few inches later. Alright guys, so nakalagpas na tayo ng immigration and security check. Bali, doon sa pinasukan natin kanina, security check muna. Scan lahat ng gamit niyo. Syempre, bawal mga bottled water, bawal yung mga pointy objects, mga ganyan, kutsilyo and whatsoever. Tapos, after ng security check, immigration na. And sa immigration, e-gates. Ayun, nakakatuwa. Ang bilis. At nandito na tayo sa hallway nila going to the boarding gates. So pag kumanan kayo, ayan siya, 21 to 26 dito, tapos 27 to 32 doon sa kabilang side. And meron dito mga airlines VIP lounge. Mukhang hindi natin kailangan kasi currently it's 3:13 na. Ang biyahe natin is 5:15. So, may 2 hours pa pala. Oo nga. Tapos may restroom, may home kitchen, may mga lounge, ganun. Ay, ang ganda guys, oh. Diba? Ang ganda nung ginawa nila dito. Tapos guys, so, pwedeng cards. Basta ibabalik nyo lang. Ang taray, no? Ayan. Merry Christmas, guys. From Eva Air. And Happy New Year daw. Okay. Sabi ko kay ate sa dun sa counter, sabi niya, do you have your passport? Ganyan. So inabot ko. Tapos you selected the window seat. Sabi ko yes. And this is my first time to fly via Thai Airways. Sabi niya lang, oh, umaasa ma-upgrade. Hindi ko naman alam kung may mga ganong scenario or cases na nag-upgrade sila ng mga pasahero. So anyway, gusto ko actually magkape. Oh, mga bilihan guys ng souvenir. Yeah. Ang cute. Merry Christmas! Ay nako guys, more pa yan sa Bangkok. Check natin kung paano nila celebrate ang holiday season. Nakakatuwa. Mahaba pa pala to. So ito yung mga i-expect nyo dito guys. May massage, may boutique, may Taiwan specialty, may restaurant, may coach. Tapos guys, ang natira sa winidraw natin from 10,000 NTD, meron pa akong tumatiging-ting na 5,500 NTD. Yes. Akalain nyo yun, di ba? Malawak siya. In fairness, akala ko yun lang yun kanina. Malawak pa pala siya. So ito na pala, may gate na dito. Tumingin lang ako ng mga perfume kasi gusto ko na mag-invest sa perfume. Kasi baka sabihin nyo, bawa naman ni Mark. Meron naman akong ginagamit pero hindi lang kasi madalas dahil nga hindi naman ako madalas umaalis, di ba? So ito marami na pwesto dito. Ang ganda ng upuan nila. Tapos yun, magkabila ang side. Pero gate 25 kasi tayo. Tapos meron dito home kitchen. Mga noodles. Ang bala ko palang gawin guys, since may natira tayong NTD, papalitan natin siya ng back. Tapos mag-withdraw na lang ulit ako pag naubos na. Kasi next year naman, pwede mo kasi ako mag-withdraw pala ulit. Ay, ito pala. Sabihan ko na kayo ng mga pre-flight reminders or requirements kapag pupunta tayo ng Thailand.
Alam niyo naman na yan, kahit sa Pilipinas pa lang, di ba? So, bali guys, nakapag-arrival card na tayo sa Thailand, yung tinatawag nilang Thailand Digital Arrival Card. So, nakapag-fill up na tayo kaninang umaga or kagabi pa. Basta kagabi, parang nag-open siya 72 hours before your flight, ganon. Tapos, bumili na rin tayo ng eSIM sa Klook. Ang ginawa ko, in-install ko na siya guys. Tapos, pagdating natin mismo sa Bangkok, doon ko lang siya ita-turn on or i-activate. Para at least, pagbaba ng aeroplano, may internet na tayo. Travel insurance, meron din. Bali, combo yun guys. Kapag kukuha kasi kayo ng travel insurance sa Klook, type nyo lang Travel Joy, one word. Tapos, ilalagay nyo na doon kung ano yung mga countries na bibisitahin nyo for that duration. Bibigay nyo na rin yung price. So, tayo, Taiwan, and Thailand. So ito pa pala guys, mga Philippine passport holder, pwedeng magstay sa Thailand ng 60 days. Ganon. So anyway guys, that's it for now. And then, pakita ko sa inyo syempre yung itsura ng Thai Airways. So pagpasok natin, videohan ko lang, tapos kung ano yung mga inclusion dun sa ticket na binili natin. Kasi ang alam ko sa mga ganitong malalaking eroplano, may mga meal. Tapos ang biyahe natin is 3 hours, diba? So sige, kita-kits tayo later sa pag-boarding na, ha? Bye! 1 hour later. Alright guys, so boarding na yung Thai Airways going to Bangkok. Dito sa gate number na to, nasa tayo. Parang meron pa atang isang flight. Tapos, karamihan Pilipino. Di ko alam kung going to Manila. Pero ito tayo, Bangkok. Wala masyadong Pilipino guys. Check ko nga, na-curious lang ako. Ingitera ako eh. Guys, may Manila pala, AirAsia sa gate number 25. 7 PM yung kanilang flight. Nandito na sila. Okay, kaya pala puro Pilipino. Nakakatuwa lang. Kaya pala sabi ko kanina, baka puro Pilipino. Mga magbabakasyon ba tayo sa Bangkok? Kaya pala Manila. 买人机，谢谢。你好。 Wow. Ganda ng panahon. Oh. Okay. So, 49K tayo. Yay! Goodbye, Kaohsiung. Bye, Kaohsiung. See you next year. Ang ganda pa naman ng music dun sa tapat na duty free. Ananak. Ganda. Sarap pag alabyan sa inyo. May maluluwag. Hello, sawadee ka. 49K. Okay, thank you sir. Thank you. สวัสดีครับเป็นบอสครับ Maluwag siya, in fairness. Sawadee ka. 49. Alright. Ka. Maluwag siya, in fairness. Ako masarap yung tulog nito. Ayan. So, bali, maluwag yung legroom, look. Tapos, dun sa mga bubad, yung kasi yung parang premium or first class Cameron. Hindi ko alam kung pwedeng mag-request ng unan or ng blanket. So guys, this is our first time flying via Thai Airways. Ayan, bye-bye na Kaohsiung. Mukhang wala tayong katabi. I mean, sa gitna namin wala. And I'm not sure pa, palitan ko kayo kung ilang oras yung biyahe natin. Tapos kung kakain na tayo. Yun talaga yung pinaka-highlight. One eternity later. Yes. May food na tayo. Meron bottled water, may bread, parang chicken pasta, and then may wipes, may butter para dito sa bread, chicken rice.
3 hours later. Hello guys, welcome from the land of smile, Bangkok, Thailand. Finally guys, after 3 hours and 25 minutes of travel time via Thai Airways, nakarating na tayo dito and currently it is 8:03 PM na. And Thailand is 1 hour behind sa Philippines. So 8:03 dito, sa Pilipinas it's 9:03 PM na. Parang ngayon ko lang napansin to, may isa pang daanan sa kabilang side. So anyway, kasi last naman na punta natin dito is August pa. And the reason why pumunta tayo ng August guys is because of my friend, yung sinelebrate niya yung kanyang 365 journey as yung nagstay siya sa mga Accor hotels for 1 year. So yun, and now nagbabalik tayo for Christmas Holiday Edition, or sabihin natin Holiday Edition kasi aabutan tayo ng New Year. Tapos guys, ito, nasabi ko naman to na isa sa mga pre-flight requirements na nagawa na natin is yung TDAC, which is the Thailand Digital Arrival Card. You have the option sa mga kasi na mag-fill out 72 hours up to before going here. Kasi kapag wala kayong TDAC guys, tapos pumila kayo sa immigration at wala silang pakialam, ibabalik kayo sa likod, sa dulo. Ganon. O in fairness pala guys, ang sarap ng ng pagkain sa Thai Airways. Na-enjoy ko siya. Or guys, so syempre, first things first, alamin natin kung may bago ba dito sa arrival process sa Bangkok. And may ikukwento rin ako sa inyo na nag-viral na isang post na isa sa mga turista na deny entry dito sa Bangkok, Thailand, which is sa Don Mueang International Airport. Okay? So actually ito na kasi guys yung immigration. Ang bilis natin. So pila na tayo din. Balitaan ko kayo kung nung process meron na bago, kung meron ba dito sa immigration. Then kita-kits na tayo sa baggage claim. Okay? And by the way guys, dito pala sa immigration, meron silang tinatawag na fast track. Yung fast track na yon will let you pass through the line. Hindi na kayo pipila ng mahaba, automatic meron kayo designated na parang counter para dun sa mga kumuha ng fast track para mapabilis yung pag-process sa inyo sa immigration. Ito lang naman yung mga pwede ko i-suggest kapag nagmamadali kayo or may connecting biyahe kayo, like from here, magbabas pa kayo going to Pattaya, Phuket or kung saan pa, tapos may mga conference, nagmamadali, basta ganun. Pero kung hindi naman guys, pila lang kayo, okay na yon. Okay? So sige, kita-kits tayo sa baggage claim. Ngayon, gwapo naman ito. Aga-aga, no? Sige, later. A few inches later. Alright guys, so nakalagpas na tayo sa immigration. Yung pila, since gabi, inabot lang ng mga 10 minutes lang. Mabilis lang. Tapos guys, marami pa rin talagang pinapabalik sa pila because wala nga silang TDAC. Pero mostly naman mga foreigners. And then, pangalawa sa harap ko guys, nahuli siyang nagpe-picture-picture dun sa mismong booth ng ng immigration. Ayun, sinita siya. Tapos, pagdating niya sa mismong counter, ginigisa siya ni ate. Pero ibang lahi. I'm not sure kung Taiwanese or Chinese. Ayun, yun. Na-share ko lang. So, ito na yung bag natin. So, nakalagpas na tayo ng immigration. Nakapag-activate na tayo ng eSIM. Nagawa ko na siya sa airplane pa lang. Paglapag pa lang sa aeroplano, connected na tayo. Tapos, TDAC, okay na yon. And then, lalabas na tayo guys. Wala naman tayong bibilhin na iba pang mga SIM cards. Pero ang gagawin natin, either magwi-withdraw tayo or papapalitan natin yung natitira kong NTD to baht. Or, meron din naman akong peso dito, papapalitan ko rin siya to baht. Okay? Para hindi na tayo masyadong mag-withdraw pa. And, alam niyo naman na yun, ituturo ko sa inyo kung saan yung may magandang money changer dito sa airport since maaga pa, for sure open tayo. Okay, labas muna tayo ng custom guys and kita-kits tayo sa arrival ha. Doon, after nito. Alright, so dito tayo guys. Welcome to the arrival hall, which is nasa second floor. Maraming money changer, may K-Bank dito, may mga bilihan ng SIM cards. Alam nyo naman na yan, yung True 5G na yan, tsaka DTAC at tsaka AAS. So bali dito sa buong Thailand guys, meron sila dati meron sila 3 major network provider. Tapos ang nangyari, AIS being the top one, yung second and third na si DTAC at tsaka si True, nag-merge silang dalawa. Ayun. Tapos pala, sa immigration guys, walang tinanong sa akin. Mamaya kukwento ko sa inyo yung about sa sinasabi ko kanina pa. Yung about sa na-deny entry dun sa Don Mueang na isa sa mga pasahero. Tapos guys, kapag kumuha kayo ng mga SIM cards sa Klook or kahit ano, tapos tinuturo niya na dito yung pick up point, doon sa pinakadulo. Okay, sa pinakadulo yon. Pero kasi mag-elevator na tayo.
dito, going to the basement. Pagtapos nating magpapalit ng pera, actually guys, pinag-iisipan ko kung magdi-DIY ba tayo from here going to our accommodation, which is a Siloam Space Hostel, or mag-grab tayo. So i-check ko yon kung hindi ba traffic kasi nga medyo late na. Pwede tayo din sa Walkalator na nakaslan. Just make sure to hold your luggage properly. Nakakatuwa kasi pagdating sa immigration, hindi naman ganun kadami yung pila. Pero pagdating nyo dito sa loob, ang dami. Kasi halo-halo na yung mga pasahero. May mga pasahero talaga, mayroong mga kapamilya na naghahatid at saka sundo. Which is, ang maganda kasi dito guys, sa airport nila, allowed. Walang haharang sa inyo kung meron ba kayo boarding pass, kung may flight pa kayo, walang ganun. Lahat pwede pumasok. Okay, so nasa first floor na tayo, which is the public transportation. So kung gusto niyo mag-taxi dito, kung gusto niyo mag-grab, dito rin ang pick-up point. Tapos kung gusto niyo rin kumain, dito lang din yon sa dulo, yung magic point na food hall nila. Tapos marami ding ATMs sa labas ng mga gate na to. Sa mga gilid-gilid may mga ATMs. Nandito na tayo sa basement. And then turo ko lang sa inyo kung saan ulit yung best magpapalit ng pera dito. At meron ditong coffee shop, meron ulit ditong DTAC 5G na in-offer, meron ding ARS dito, ayan yung kulay green. Tapos nandoon ang 7-Eleven. Pakita ko lang sa inyo. Ayun yung 7-Eleven. So anyway, itong K-Bank na to, huwag mo na kayo magpapalit dyan ha. Medyo lugi pa kayo dyan. Pasok kayo dito. Iniisip ko, siguro maganda nga lang tayo, sige nga, mag-airport rail link. Hinihinga lang person. Kasi nagmamadali tayo guys. Mamaya sasabihin ko kung bakit. Okay, pag nakasakay na tayo. So ito, lakarin nyo lang to. Meron ditong tatlong magkakatabing money changer. Yung Super Rich, yung K-Bank. So itong K-Bank dito, iba pa yung rate nito doon sa labas na pinakita ko sa inyo ha. Lugi kayo doon, kaya dito kayo. Kasi itong tatlong to, pare-pareho lang ng palitan. So check natin itong Happy Rich kung magkano. Okay, ang buy niya 0.51, ang sell is 55. Ito naman sa K-Bank 51.55. Pareho lang din. Tapos dito naman sa Super Rich 51.55. Yun yung sinasabi ko sa inyo guys, kasi usually pag pupunta kayo dito, ang haba ng pila dito sa Super Rich, itong orange na to, which is ito kasi yung kilala sa may napakagandang rate. Pero kung i-check nyo itong tatlo, pare-pareho lang ng rate. Okay, kapalit na tayo. Yung equivalent ng 5,500 NTD is 5,600 Thai baht. Bali, ang natira palang NTD sa akin is 5,600. Ang conversion rate niya dito is 5,572 baht. Tapos, meron din akong 5,000 pesos. Pinapalitan ko na lang din para mag-withdraw na lang din ako pagdating dun sa Pilipinas. Kasi budget ko yun dapat pag uwi. So, bali, 5,000 pesos. Ang conversion niya is 2,575 baht. Okay? So, mas okay siya. Pero, if gusto niyo naman na malaki ang withdrawhan, like talagang magsha-shopping kayo and whatsoever, hanapin niyo yung Krungsee yellow na ATM. That ATM can dispense 30,000 baht in one transaction. Para at least isang na lang din kayo, isang transaction fee, parang ganun. Okay? Actually, meron din kasi ako natirang parang nasa 700 baht from the last time na nagpunta tayo dito. So, iniipon ko lang yun para yun, mga pamasahe, ganyan, ganon. Ngayon, iti-check natin kung gaano kabilis mag-grab kasi 8:45 na. And one of the useful apps dito, mga transportation app, is Grab at saka meron ding Bolt. Okay? Tapos kapag gumamit kayo ng mga application na yun, i-open nyo lang, automatic mag-update siya based sa location nyo at wala na kayong dapat gawin. Ganun, ha? Grab pickup point going to Siloam Space. Nasa 564. 39 minutes. Kasi pag nag-ano tayo, pag nag-airport railway, mag-interchange pa tayo. Tapos, guys, ano pala, naalala ko pala, pagdating natin sa Siloam, napakataas ng hagdanan, walang elevator yon doon sa BTS na yon. Kaya, alam na, mag-grab tayo. Doon ang mahal, 500 plus, so that's 1,000 plus pesos. Wait lang, wala bang promo code? Alam ko may mga promo code to Mukhang detect na ni ni Grab yung number ko. Wala nang promo code man lang. Kaloko. O sige, airport rail link tayo. Kasi hinahabol ko yung accommodation natin guys. Kasi ang Siloam Space Hostel hanggang 10 PM lang. Mura nga, pero baka... O sige, go pa rin tayo. Sige, airport rail link tayo. Tara, turuan ko kayo kung paano bumili ng ticket.
That's 45 baht going to Payatay Station. Then from Payatay Station, mag-interchange tayo ng BTS. DIY na natin. Andito na tayo eh. Okay? So ayan, bali English. Tapos click nyo lang yung pinaka station na bababaan natin. One person, 45 baht. Ayan. So token siya guys. Siyempre huwag nyo wawalain. Ay, bigyan tayo ng umaharte agad. Tara na. Basta sundan nyo na lang yung ano ha, yung pinaka platform. Kasi iisa lang naman to. Dulo. Tara. Since meron tayong malaking luggage, hindi tayo pwede sa escalator. Sisitahin tayo. So dito tayo sa elevator. 12 seconds later. Ayan, so waiting lang tayo ng train na maghahatid sa atin sa Payatay, tapos mag-interchange tayo ng BTS going to Silom na mismo. Tapos, yun nga lang, from Silom, bubuhatin natin itong mga luggage natin pababa ng hagdanan. Good luck! So anyway, while waiting ito. So guys, yung na-deny na pasahero sa Don Mueang International Airport is totoo yun. Kasi hindi siya nakapag-provide ng proof na meron siyang at least 20,000 baht on his or her bank account. Matagal na yun guys, matagal ng implementation yun. Kahit puntahan yung immigration na website. Dati, kailangan pagpapasok ka ng Thailand, meron kang at least 10,000 baht per head yun ha. Pero pag buong family kayo, at least 20,000 baht. Pero ngayon, binago na nila, dapat at least meron kang 20,000 baht. Tapos pag family naman, dapat meron kayong 40,000 baht. Hindi naman siya talaga hinahanap upon entry. I'm not sure lang kung bakit biglang hinanapan siya nung time na yun. Siguro may kaduda-duda or may nag-heads up na sa kanya na ganon. And nasaktuhan na nung hinanapan nga siya ng 20,000 baht, wala siyang maipakita. Wala sa bank account niya, wala siyang cash. So ito naman yung 20,000 baht na to. Pwedeng cash, pwede ring nasa bank account ninyo. So wala namang problema doon. Basta parang yun lang yung proof na pwede nyo ibigay kapag hinanapan kayo, kasi nga 60 days ang free visa dito na pwede tayo magstay. So syempre gusto nilang ma-confirm na kaya nating supportahan yung paglalagi natin dito. So ganun. And ayun lang, hindi ko rin alam kung ilang days ba siya talaga pupunta dito o mag-i-stay dito, kung bakit humantong sa hanapan ng bank account. Ay di tignan nyo, nasaktuhan, kasi may nagtanong din yan sa akin sa isa sa mga comment section sa YouTube na ano daw take ko doon. Ang sabi ko naman, kung hindi siya chinek, ibig sabihin wala siyang pera talaga na gagastusin papunta dito. So bakit ka lalabas ng bansa nang wala kang budget, 'di ba? So ganun. So ibig sabihin may possible na ibang pakay. So ganun lang. And actually sa IO pa lang natin di ba? Required na 'yon na possible hanapan din kayo ng mga bank accounts ninyo para malaman na kaya nyong suportahan yung sarili nyo, gumastos dito, ganun. O kahit sa ibang bansa pa. Ganun. Make sure na lang na meron talaga guys. Tapos yun pa, going back sa accommodation natin, ang Silom Space Hostel kasi guys is hanggang 10 PM lang yung pinaka-reception. Tapos if malate man kayo ng dating, sabihin natin dumating kayo ng gabing-gabi na or madaling araw na, ito na yung train. Bali, ang tendency, kailangan nyo maghintay ng umaga kasi ang next na open ng check-in counter ay 9 AM. So yun lang yung pinaka-cons na nakikita ko sa hostel na to, but the rest is maganda talaga. ขอให้ท่านมีความสุขกับการเดินทางไปกับเราขอบคุณค่ะ Welcome Later that same evening. Alright, so guys, nandito na tayo sa Payatay Station. Lalakarin na lang natin going sa BTS station. Guys, welcome to Bangkok. I'm so happy. And I think mukhang aabot tayo. Ayan o, BTS. Hindi ko lang alam kung magkano pa yung laman ng rapid card natin, pero alam ko meron pa to. Check natin. And then, dire-diretso na yon. And currently, it's 9:30 PM na guys. Wala masyadong tao na. Kasi nga, late na. Okay, check lang natin sa map ulit para sure. Okay, so nandito tayo sa Payatay guys. Ang bababaan natin is Saladaeng Station. So, sasakay tayo ng Green Line muna, going to Siam. Tapos interchange tayo ng dark green line going to Silom. So una, sasakay tayo ng platform na Keha. Ayan, Keha. Tapos pag interchange natin, sasakay tayo ng platform na Bangwa.
Meron pa, 445 pa guys. Akalain mo yun, 445 pa. So, going to Keha. Ito, may lift dito guys. Tapos guys, yung weather ngayon, in fairness, hindi siya katulad nung dati na kulob. Dahil siguro December na nga, medyo may pagkano, mga 26 degrees. Guys, marami tayong gagawin dito. Mag-celebrate tayo ng salubong ng New Year. Meron tayong pang New Year, meron tayong pang salubong, ganon. Ha? Not literal na nandito ako ng mga time na yon. Gagawa ko ng content na pang-upload ko sa mga araw na yon. Ganon. Hayatay. Narinig ako kumakanta. Ayun. You. Kumanta pa nga. Tingnan nyo guys, kapag nag-grab tayo, lumalabas na sa 1,120 pesos. Compare dito, parang nasa lang, 45 baht, tapos 20 baht para sa BTS. 130 pesos. Yun nga lang, hindi naman haggard kasi may elevator naman na. Yung mamaya lang, yun yung magiging haggard. So yun guys, be mindful sa mga common scams ha, kahit hindi dito sa Thailand, sa ibang bansa. Akit tayo. Ay, hindi pala. Dito na pala. Interchange lang. Yan, while waiting. So guys, siguro alam na tayo kasi after nito, yun na yun. Bababa na tayo ng Saladeng Station. Okay? So guys, I hope na-enjoy nyo yung ating departure process from Kaohsiung and also yung mga requirements na kailangan papasok tayo ng bangko and mga iba pang information. And hindi ko sure kung gagawa pa tayo ng videos sa accommodation natin, so bahala na. Okay? So guys, sana na-enjoy nyo and kung may kakilala kayong pupunta dito sa bangko, kahit yung part ng bangko process na lang natin, please share this video and syempre don't forget to subscribe to my channel Mark Paragas Official and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin, not only here sa Bangkok at saka sa Kaohsiung, kundi sa mga susunod pa mapa-domestic man or international. You can also follow me guys sa iba pang mga social media accounts, Facebook, Instagram, and TikTok, and feel free to join us as well sa ating broadcast channel sa MP Natics Official sa Instagram. Enjoy life, live life to the fullest, enjoy every moment because you will never be at this age again guys. So please do what makes you happy and follow me as we discover the world one step at a time. Tara, dito sa Bangkok. Let's go! Please move inside the train away from dark areas. Do not lean against stanchions and hold strap